What's up mga kamoto? Andito pala ako sa Taguig para ayusin itong motor. Alam nyo ba sa bawat tuklap ko ng kaha, ako'y nangangamba na baka yung materyales at labor na para sa akin, mapurnada pa. Mag-uumpisa yung ating video dito kay Dongwoo. Kitang-kita nyo naman kung gaano na siya kadugyot. Wala kasing tigil ang ulan dito sa Tanza. Malamang ganun din sa inyo mga kamoto. Kaya naman bago tayo umalis, babawasan muna natin itong kadugyutan ni Dongwoo. Kahit panay ang ulan sa lugar namin, hindi ko nga siya matiis na hindi malinisan. Habang ako ay nasa biyahe mga kamoto, nagmimistulang ilog na nga dito sa sukat. Mabilis talaga tumaas ang tubig dito. Lalo na ngayon kasi malalakas yung ulan. Pagdating ko nga dito sa C5 gas station ng Taguig, sumilong muna ako tapos mamaya-maya may lumapit sa akin. Dati ko siyang kasamaan sa club at ngayon may pupuntahan silang anniversary sa Montalban. Dahil nga ayaw talaga magpapigil ng ulan, syempre ako ganun din. Nilusob ko na para matuloy lang ang ating home service. Tapos pagdating ko sa nila mga kamoto, umalis na kami agad kasi ang lalaki talaga ng patak ng ulan. Pagdating namin dito kung saan kami gagawa, pinwesto namin ang motor at nag-iisip ako kung paano ito buksan. Ito kasi yung una kong experience sa Vespa. Naku, alam nyo naman kung magkano ang presyo nito. Una ko ngang sinubukan yung kanyang emblem sa harap at hindi naman ako nagkamali. Ang sunod kong tinanggal ang kanyang front trumpet panel. At syempre, natsambahan pa rin. Ilalagay nga natin itong PIA na busina at ang pangmalakasan ng sinlo na mini driving light. Inalis ko na nga rin ang footboard cover. Sinilip ko naman itong compartment kasi wala akong makitang tornilyo sa harap para nga mabuksan itong kaha. At dito nga sila nagtatago. Medyo mahirap lang dukutin ang mga tornilyo nito. At nung inaalis ko ang kaha na ito, ayaw bumitaw, pilit kumakapit. Sa kaliwa, bumuka na pero sa kanan makipot pa rin. Yun pala, may nagtatagong isang tornilyo. Yun oh. Yan. Sa likod naman ng kaha, maraming wirings. Madali lang naman siya baklasin kasi may mga socket. At ang una kong ikakabit, etong busina. Dahil unang beses ko sa motor na ito, tetestingin natin kung saan natin to ipepwesto. Dito nga natin ilalagay yung busina. Kung saan, dito natin tinanggal yung stock. Matatagpuan ang battery nito dito sa pagitan ng dalawang apakan. At syempre, nag-umpisa na tayo ng pag-wiring. At ang lahat ng connection ay nakahinang. At dito na nga nakapwesto yung busina at ang ginamit natin na relay. Sinabay ko na rin nilinis ang mga switch contact ng kanyang headlight. Pahirapan kasi ang paggamit nito. Kitang-kita nyo naman kung gaano ito kadumi at puno ng kalawang. Nag-umpisa nga ako gumawa sa motor na ito alauna ng hapon.